sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo nagkumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo nagkumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Good evening po sa ating lahat mga kapatid at welcome sa ating Bible study. Before anything else, let's put ourselves in the presence of our Lord at manalangin po muna tayo. Thank you Lord, thank you Jesus. Muli Panginoon, papurit pa sa salamat pang binabalik namin sa inyo sa oras na ito, sa gabing ito na ibinigay niyo sa amin upang muling makapakinig mula sa inyo, muling makapagbigay papuri sa inyo at muling magkaroon ng mas malalim na pagkakilala sa inyo, Panginoon. At tinataas po namin sa inyo, Panginoon, ngayong gabi lahat ng taong gagamitin nyo, fill them, O Lord, with your anointing. And naway, kami din po, Panginoon, fill us all with your wisdom para maunawaan po namin yung mensahe niyo sa amin sa gabing ito at mas makilala nga po namin kayo ng lubusan. Lahat ng ito ay tinatas namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, thank you, Lord. So habang tayo ay naghihintay para sa ating mga kapatiran na makasama natin sa Bible study, manood po muna tayo at makinig ng ilan sa mga awitin na ibinigay sa atin ni Lord. Ayan, thank you, Lord.
faithfulness through all of my days. Though I may fall, your constant love, oh Lord, keeps me up. When I'm anxious or worried, you comfort me and make me glad. I'll sing your praises, tell the wonderful things you have done. I'll be glad and rejoice, for you have told me to be saved. How good it is to give thanks to you, O Lord, to sing in your honor, O Most High God, to proclaim your constant love every morning, and your faithfulness through all of my days. How good it is to give thanks to you, O Lord, to sing in your honor, O Most High God, to proclaim your constant love every morning, and your faithfulness through all of my days. How good it is to give thanks to you, O Lord, to sing in your honor, O Most High God. I will come before you with thanksgiving and sing joyful songs of praise. Oh, how good it is to give thanks to you, O Lord. How good it is to give thanks to you, O Lord. Oh, how good it is to give thanks to you, O Lord. Oh, how good it is to give thanks, O Lord. The whole tights into the temple, that there may be food in my house. Test me now on this, says the Lord of hosts, and see if I will not pour out your blessings overflowing. Bring the whole tights into the temple, that there may be food in my house. Test me now on this, says the Lord of hosts, and see if I will not pour out your blessings overflowing. His protection will be on your crops. With good things He will satisfy us. All the nations will call you blessed. Oh, what a delightful land we live in. They will be mine, says the Lord of hosts. See how they differ, the righteous from the wicked, between those who serve me and those who turn their back. Return to me and I will turn to you. His protection will be on your crops. With good things He will satisfy us. All the nations will call you blessed. Oh, what a delightful land we live in.
hosts. See how they differ, the righteous from the wicked, between those who serve me and those who turn their back. Return to me and I will turn to you. Return to me and I will turn to you. Says the Lord, says the Lord. Says the Lord. Hindi kami mag-iisa, pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot, pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa, walang katulad man. Hindi kami mag-iisa, pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot, pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa, at walang katulad man. Salamat, salamat sa'yo, Panginoon, sa buhay na iyong nabigay. Wala na, hahalamin pa, dahil ikaw ay sapat na. Ikaw ang Diyos na di nagbabago, pag-ibig mo hanggang dulo. Kaligtasan ko ay mula sa'yo. Ikaw ang Diyos na di nagbabago, pag-ibig mo hanggang dulo. Kaligtasan ko ay mula sa'yo. Salamat, salamat sa'yo, Panginoon, sa buhay na iyong nabinigay. Wala na, hahalamin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Salamat, salamat sa'yo, Panginoon, sa buhay na iyong nabinigay. Wala na, hahanamin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Ayan. Thank you, Lord, po sa mga awitin na ibinigay sa atin ni Lord. Ano po? Ito mga awitin na to, alam ko ginagamit din ni Lord para maka-evangelize tayo sa ibang mga tao. Lalo na dun sa mga hindi pa siya kilala. At saka, ang totoo po, mas madali nating ma-share yung mga kanta kesa sa minsan yung Word of God mismo. At least, nandun na sa lyrics ng mga kanta. At syempre yung mga lyrics ng kanta na yon na dahil nga galing din sa Bible, may power to move people na kilalanin pa si Lord at matouch din yung kanilang mga hearts. At syempre sa atin na mga mananampalataya din, encouragement na rin yan sa atin at enlightenment din. Ayan.
So ngayon po, dadako naman po tayo sa ating mga birthday at anniversary celebrants. Unahin na po natin dyan, Sister Ites Mercado ng Hong Kong. Pero parang nandito pa yata siya, ano po. Happy birthday po. Happy birthday din kay Sister Marilyn Arellano ng ating Litex Prayer Group. Sister Annabel Gatbunton ng Bulacan Prayer Group. And happy anniversary din po sa mag-asawang Brother Jeff and Sister Cheska Hernandez ng ating Kalawan Prayer Group. Kantahan naman po natin sila at Brother Bong, pasok! Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Ayan, muli happy anniversary at happy birthday po sa ating mga kapatid. And I pray that the Lord will grant you more years of celebration ng inyong birthday in good health. At sa mag-asawa po natin na nagse-celebrate ng anniversary ngayon, more years of togetherness, ano po. At ihanda na po natin ngayon ang ating mga sarili para sa praise and worship. Tayo po ay tumayo na, tawagin natin yung mga kasama natin sa bahay para magpuri kay Lord. At tatawagin ko na rin po ang ating music ministry. And thank you, Lord. Ayan, magandang gabi po sa ating mga kapatiran na nasa bahay. Higit lahat kay Lord. Hello po mga kapatid, yan. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po anumang oras po tayo nanonood sa ating mga tahanan. Ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Napakagandang pagkakataon na naman po na ibinigay ng Panginoon upang tayo ay makapagpuri, makaawit at makapagpasalamat sa Kanya. Kaya tayo po ngayon ay tumayo na dyan, kayo po ay nasa inyong mga tahanan pa, sumabay po kayo ng pag-awit sa amin para sa Panginoon. Amen. Lord, I will always speak of your constant love. I will proclaim your faithfulness forever. I know that your love will last for all times, that your faithfulness is as permanent as the sky. Palakpakan natin ang ating Amen. Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya tayo mawit ngayon sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hindi kami mag-iisa, pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot, pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa, at walang katulad man. Minsan pa, hindi kami nag-iisa, pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot, pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa, at walang katulad man. Salamat, salamat, salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sa buhay na iyong ibinigay, wala na hahanapin pa. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Pag-ibig mo ay walang ulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa iyo. Ikaw ang Diyos na di nagbabago.
hanggang dulo ang kaligtasan ko ay mula sa'yo. Salamat, salamat sa'yo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala na hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Salamat, salamat sa'yo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala na hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Araw-araw ikaw ang hanap ko. Hallelujah. Laging naman ang aking isipan. Di ko mapigilan ang mapangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Wala nang hahanapin pa, wala na akong hahanapin pa, wala nang hahanapin pa, pagkat pag-ibig mo'y sadyang wagas. Nang ako'y manganib kay Yahweh, dumaing, dinig niya ako sa aking dalangin. Pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama nating ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin, sapat ang tulong niya sa atin. Sama-sama nating ipagpuni, hallelujah, ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin, sapat ang tulong niya sa atin. Sama-sama natin ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin, sapat ang tulong niya sa atin. Sapat ang tulong niya, sapat ang tulong niya sa atin. Sapat ang tulong niya sa atin. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Jesus, we praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sapat ang tulong niya sa atin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, hindi po namin makakalimutan ang mga ginawa mo sa aming buhay. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang aming sasambahin, aming pupurihin, aming dadakilain, sapagkat ikaw ang nagbigay ng buhay sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Di ko na pwedeng malimutan ang pag-ibig na iyong inilaan. Magbuhat sa krus ng ikaw
wala na akong maghihiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema, kailangan kita. Jesus, hallelujah, kailangan kita. Wala na akong mahihiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema, huwag mo kong iiwan, huwag pababayaan. Yan ang samo ko, oh Jesus, oh Jesus, kailangan kita. Wala na akong mahihiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Pupurihin, sasambahin kita. Para sa'yo lamang ang papuri, dakilang Diyos Ama, na nagmamahal sa atin, hindi pinagkait. Ang bugtong na anak na sa atin ay nagligtas. Para sa'yo lamang, para sa'yo lamang ang papuri, dakilang Diyos Ama, na nagmamahal sa atin, hindi pinagkait. Ang bugtong na anak na sa atin ay nagligtas. O aking Diyos, kay puti mo sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maasang lagi. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Habang nabubuhay, maglilingkod sa'yo. Habang nabubuhay, maglilingkod sa'yo. Habang may hininga, pupurihin kang lagi. Wagas na pag-ibig mo ay di nagmamali. Ikaw, Panginoon, ang banal. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat ng nagmamahal sa'yo.
Ayan. Thank you, Lord. Talagang napakasarap bigyan ng papuri at pasasalamat ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawit sa Kanya. Ano po? Ngayon po, sa pagpapatuloy ng ating Bible study, ano po, na nasimulan ni Pastor Alex Bartolome last week tungkol sa who Jesus is in the books of the Bible, yung Old Testament books of the Bible. Ngayon po, itutuloy po ito ni Pastor Fred Francisco para sa Exodus naman po. Ano po? At ihanda na rin po natin yung ating mga ballpen, notebook, Bible of course. Syempre, wag natin kakalimutan ng Bible, ano po. Para mas ma-take note natin yung mga pinag-aaralan natin, ano po. At for our spiritual growth na rin po, kasama na yon. So, i-welcome po natin ngayon muli si Pastor Fred Francisco para sa ating Who Jesus is in the Books of the Bible, Old Testament. Exodus naman po tayo ngayon. So, thank you, Lord. Good evening po sa inyong lahat. Ito yung ating midweek Bible study. At ang ating pong pag-aaralan ngayon ay matatagpuan sa Exodus 33, verses 12 to 23. Ito po yung God's promise of presence to those people who are doing God's will. Basahin ko po muna sa atin ang Exodus 33, 12 hanggang 14. Ito po ang nilalaman sa New King James Version. Then Moses said to the Lord, "See, you say to me, bring up these people, but you have not let me know whom you shall send with me. Yet you have said, you know me by name, and have also found grace in your sight." 13. Now therefore, I pray, if I have found grace in your sight, show me now your way, that I may know you, and that I may find grace in your sight, and consider that this nation is your people. And he said, my presence will go with you, and I will give you rest. This is the message of the Lord, taken from Exodus 33, verses 12 to 14. Manalangin po tayo. Dakila naming Ama, mapagpala naming Diyos, Ikaw po lang po, Panginoon, ang inaasahan namin sa buong buhay namin bilang Kristiyano. Kung wala ka, Panginoon, wala kaming magagawa. Let the power of your Holy Spirit anoint all these words that we have read. Thank you, Father. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen and amen. Brother Sandy, pakibasa mo nga yung Exodus 33, verses 12 to 23. Exodus 33, 12 to 23. Twelve to 23. Then Moses said to the Lord, See, you say to me, bring up these people, but you have not let me know whom you will send with me. Yet you have said, I know you by name, and you have also found grace in my sight. Now therefore, I pray, if I have found grace in your sight, show me now your way, that I may know you, and that I may find grace in your sight, and consider that this nation is your people. And he said, My presence will go with you, and I will give you rest. Then he said to him, If your presence does not go with us, do not bring us up from here. From how then will it be known that your people
and I have found grace in your sight, except you go with us. So we shall be separate, your people and I, from all the people who are upon the face of the earth. So the Lord said to Moses, I will also do this thing that you have spoken, for you have found grace in my sight, and I know you by name. And he said, Please show me your glory. Then he said, I will make all my goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord before you. I will be gracious to whom I will be gracious, and I will have compassion on whom I will have compassion. But he said, You cannot see my face, for no man shall see me and live. And the Lord said, Here is a place by me, and you shall stand on the rock. So it shall be, while my glory passes by, that I will put you in the cleft of the rock, and will cover you with my hand while I pass by. Then I will take away my hand, and you shall see my back, but my face shall not be seen. The message of the Lord. Maliwanag na liwanag po na si Moses po ay inaatasan na mag-lead o mamuno sa pagliligtas noong bansang Israel from Egypt, passing to the wilderness up to the promised land. At sa totoo lang po, talagang hindi kaya sa pamamagitan ng kanilang kakayahan bilang isang bago-bago lang na nagtatravel at tinitrain pa rin upang sa ganon ay magkaroon ng tamang pamamaraan kung papaano sila aalis buhat sa Ehipto, passing to wilderness, at nandoon na sila sa place flowing with milk and honey. Marami pong nangyari sa mga pagkakataong ito bago sila nakaalis. Unang-una po doon sa chapter 32. Nung sila po ay papaalis, nakikipag-usap si Moses sa Panginoon. Doon sa verse 32. Kung makikita ninyo, ang sinasabi ganito. When the people saw that Moses delayed to come down from the mount, the people gathered themselves together unto Aaron and said unto him, Up, let us make gods which shall go before us, for as this Moses, the man that brought us out of Egypt, were not with us. Nangangahulugan po na yung mga tao nagre-reklamo. Nire-ready sila sa pagpunta sa lupang pangako, subalit maraming pagkakataon na habang tinitrain ng mga tao kung papaano, kasi kung doon sa upward side, it will only took them 8 days to travel. Eh baka kung makita yung mga kalaban, biglang bumalik. So pag pumunta sila sa baba, it will take years. 40 years bago sila makarating doon sa lupang pangako. Subalit, kung makikita ninyo, si Moses as their leader, sila po ay tinrain ng Panginoon. This is 40 years ang pagkakatrain sa kanya. Unang-una, siya po ay tinrain ng Panginoon. Moses' life divided into 40 periods. 40 years in Pharaoh's palace, 40 years
in the desert and 40 years in the wilderness as leader of the church. Maraming isinesend, subalit nangangatwiran. So, God in His grace and mercy, binigyan siya ng makakatulong. Ibinigay sa kanya si Aaron, the priest. Ito. At habang si Moses nakikipag-usap sa Panginoon, asking for guidance and instructions for the travel, God gave them the 10 commandments. Alam ng Diyos yan na ang marami sa kanila hindi makakatupad. The very reason is this: they must depend on God alone, not based on the law. Dahil talagang hindi nila matutupad. The purpose of God is to, habang nagtatravel sila araw-araw, maging dependent sila sa presensya at power ng Panginoon upang maging victorious ang kanilang buhay. Kasalanan, ito. Kung makikita nyo sa verse 32, yung mga boses ng mga tao, ha? Kasi wala si Moses na delay, nakikipag-usap sa Panginoon, ang Aaron, kanyang assistant, nakinig sa boses ng mga tao. The voice of the people. Hindi pinakinggan ni Aaron, ang pinakinggan niya ay ang boses ng mga taong kanyang nililid papunta sa Panginoon. Is this relevant today? At tanong ko saan, is this relevant today? Kapag ikaw ipinadala, sino ang pakikinggan mo? Ang Panginoon o na nag-instruct sa iyo upang matagumpay mong dadalin sila sa lupang pangako flowing with milk and honey. Unang pagkakasala, si Aaron po, the priest, nakinig sa boses ng masa kaysa boses ng Panginoon through the leader Moses. Is this relevant today? Yes. Ang isa pong ipinadala ng Panginoon. He has all the instructions given by the leadership. At kapag may hindi nasusway ng gusto ng tao, kapag ang gusto ng tao ang nasunod, yun ang nagkakaroon ng problema. Ano po ang gusto ng mga tao? Ang gusto ng mga tao, sumamba sa Diyos na kanilang nakikita. But the Word of God said, worship me in spirit and in truth. Nakinig si Aaron, pinaalis ang kanilang mga hikaw. Meron din naman doon mga tao na members noong kanilang pilgrims. Binigyan ng ability ng Panginoon. Gumawa sila ng golden calf para sambahin dahil hindi pa dumadating si Moses. Si Moses ay nakikipag-usap sa Panginoon and all the instructions must be given to him. Pero yung mga tao, gumawa ng Diyos-Diyosan at yung leader na naiwan doon na si Aaron, sumunod sa hindi tamang hinihingi ng Panginoon. Ito. Minsan po may nakausap din ako, sabi sa akin. Bishop po ito eh. Wala dito, hindi dito yun. Wala sa ating ganun. Sabi sa akin ng bishop, tinan mo itong kaibigan mo.
ayaw niya doon sa lugar na pinag-assignan sa kanya. Sabi ko, hindi po tama yung bishop. Sabi, tanong mo sa kanya kung bakit. Ang sabi nung pastor, alam po ninyo, hindi po ako makapagturo ng tama nang naaayon sa salita ng Diyos. Dahil ito pong mga parishioners na to, malalaking mag-contribute, baka pakinggan. Sabi ng bishop, hindi natin pakikinggan yan. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari. Kung umalis o ina-assign sa iba. But the last word of that leader, hindi namin pakikinggan ang gusto ng mga tao na hindi sumusunod sa Panginoon at kami ay susunod sa salita ng Diyos. But Aaron listened to the voice of the people, and people's voice became louder and louder and louder hanggang sa bumalik si Moses, nakita ang mga tao sumasamba sa Diyos, Diyosan. Isa ito sa mga dahilan. And this is one of the main reason na tinitrain naman sila. Kaya sila pinadaan doon. Kaya nagkaroon ng prayer si Moses asking for God's favor, asking for God's grace kung papaano ang gagawin doon sa mga tao na ayaw sumunod sa instructions ng Panginoon. They were the Israelites. Kung matatandaan po, meron tayong awitin. If I find favor in your eyes, O Lord, go with me. Go with me. If I find favor in your eyes, O Lord, go with me. Go with me. Ito po ang panalangin ni Moses para doon sa mga tao na ayaw sumunod sa instructions yung itinalagan niya na tao para mamuno doon sa mga tao na pinamumunuan, especially those Israelites. Kaya unang itong ang prayer niya ganito. Ang sabi daw sa 14, ang sabi sa 14, And he said, my presence will go with you, and I will give you rest. Ayan. My presence will go with you, and I will give you rest. Ayan. Ang aking presensya, ang pangako ng Panginoon kay Moses. My presence will be with you, and I will give you rest. Tingnan po natin sa Tagalog, in verse 13, sabi ganito ha. Kung ito'y totoo, ipinakikiusap kong sabihin ninyo sa akin ng inyong mga balak. Ito yung kanyang balak ha. Sabihin nyo sa akin ng mga balak ninyong gawin para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Sabi ng Panginoon sa kanya, Lord, gusto kong dalhin ito. Subalit ang sagot, ang sabi na, kung ito po ay makakabuti, hinihingi ko sa inyo. Ito ha, sabihin ninyo sa akin ng inyong balak. You tell me your plans are. Your will to these Israelites. Para malaman kung upang patuloy kayong nalulugod sa akin. Para malaman ko that you are pleased with me. Ayan. Kaya ito yung kanya na
Hindi para sa kanyang sarili, kung hindi praying, interceding for and in behalf of those stiff-necked people. Ano bang stiff-necked people? Matigas ang liig. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. At yung sinasabi sa verse 14, ang pangako ng Diyos sa kanya, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. This only shows God's glory is present in His prayer. Sa verse 13, 19, Exodus 33, 19 to 20. God's greatness, kingship, highest rank, His power, His majesty. In 1 Chronicles 28:11, majesty. Majesty. Worship His majesty. Napakaganda na maglingkod sa isang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ang magiging problema ng mga taong ito, ang gusto ng mga taong idinadala nila sa Panginoon, how can these people lalapit, how can we reconcile a holy God with a sinful people? Hindi po maaaring good works. Pagkat sinasabi sa Ephesians 2 verses 8 and 9, it is by grace through faith that you have been saved, so that no one can boast. Hindi sa mabubuting gawa, kaya tayo'y maliligtas, kung hindi sa awa at grasya ng Diyos. Tingnan po natin. Romans 4, verses 5 to 7. God imparts righteousness to men through the finished work of Christ. So ang demand ng law, hindi magkakaroon ng righteousness o tamang relasyon sa Diyos. Pagkat magkakaroon ka ng tamang relasyon sa Diyos through the finished work of Christ. God will by no means remember your sins dahil hindi sa sarili mong motive, dahil sa sarili mong kagustuhan, kung hindi dahil sa awa, grasya ng Diyos sa Hebrews 8:12 and 10:17. So, the blood of Jesus removes the sin, past, present, and future of believers completely, once and for all. Magiging righteous tayo sa Panginoon. Hindi tayo magiging tulad ng sinasabi na iba na gumawa ka ng mabuti kahit anong gawin mo mabuti. Hindi ito magagawa ng tao without the blood of Jesus Christ. Kaya ang kailangan natin ngayon, ang prayer ni Moses. Prayer is a request to an amazing God. God who knows best for you. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm blind. But now I see. Hindi po, merong isa kasing yung parable. Ano sabi? Natagpuan ko na si Lord. The lost coin. Hindi
nawawala si Lord. Ikaw ang natagpuan ni Lord, tayo ang lost, siya ang naghahanap sa mga nawawala. Kaya sinasabi, give us proof that I want is your presence instead of you leaving us here in the desert. Ang gusto namin, kasama ka namin, Panginoon. The proof that God has gave him is the presence. Alam po ninyo yung presence of God doon sa Old Testament, yung nakikipag-usap. The tabernacle was filled with clouds. Halos hindi makita, hindi makapasok. So the presence of God symbolizes in the Old Testament, O cloud of great glory, thy presence, O God, descend now in the Spirit as wings of a dove. Hanggang ngayon, relevant ito. Hindi ka maaaring mamuhay na sa presensya ng Panginoon kasi ang sabi ng Panginoon sa John 14, aalis ako, iiwan ko sa iyo ang banal na Espiritu who will be with you forever. Hindi aalis ang Panginoon. Kaya yung presence ni Lord, na hanggang ngayon, apektado tayo ngayon kung hindi tayo sumusunod sa Kanya. We are grieving the Holy Spirit. Kung may gusto ang Panginoon na papuntahan sa atin at ayaw mo naman sumunod, mawawala ka. Kasi yun ang mga danger sa book of Hebrews. Danger of drifting, danger of dull hearing, danger of hardness of heart, and danger of falling away. Ayawan na. Kaya itong ating pinag-aaralan nato, maraming pangako ang Diyos sa kanila. At meron ding pangako at 7 promises of God in answer to Moses' prayer. Number 1. My presence will go with you. In verse 14. Ang aking presensya ay kasama mo. Bibigyan kita ng kapahingahan. Number 2 na promise of God, an answered prayer to Abraham's request. I will give you rest. Sabbath day in Israel and Sunday for Christians. The resurrection of Christ after 3 days, ito ang isineselebrate ng lahat ng Kristiyano. Kaya pag Sunday, it is the Sabbath day sa ating Kristiyano. Maraming ang tao, maraming gustong sumunod kay Lord, maraming gustong maglingkod. Maraming gustong mag full time. But they do not want to rest on Sunday. Gusto nila, ayaw nilang mag-spend ng yung Sunday, gusto nila nakapahinga. Ang Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon, pag Sunday, walang ginagawa yan kundi magpuri, magpasalamat sa Panginoon, magdala ng tao kay Lord. Kung tayo yung nagnanais mag full time maglingkod sa Panginoon, tawagin at sumunod kay Lord. Pag Sunday, pagpahingahin mo yung tao. Sa piling ni Lord at ikaw, nagtatrabaho, sumusunod sa ating Panginoon, ang pinakapahinga natin is giving glory to God, magdala ng tao sa ating Panginoon. Number 3 na promise ni Lord kay Moses. My presence will go with you and Israel because of my love for you. Verse 17 na nga, my presence will go with you and Israel because of my love for you. Dahil sa ganap na pag-ibig ko sa iyo,
sasamahan kita at ililid mo ang lahat ng tao upang pumunta sa promised land flowing with milk and honey. Mabigat ang layunin talaga ng isang naglilingkod kay Lord, lalo pag leader ka. Sasamahan kita. My presence will be with you because I love you. Mahal kita. Mahal mo ba si Lord? Si Lord, mahal ka. Tatanong kita ngayon, mahal mo ba si Lord? Kung mahal mo si Lord, susunod ka kay Lord. And His presence will be with you. Number 4 na natin. I will make all goodness to pass before you. Makikita mo yung aking kabutihan magpapas sa iyo. I will protect you. Puproteksyonan kita. And cover you. For I am Yahweh. So kapag ang presensya ng Panginoon ay nasa iyo at pinangakuan ka ng Diyos, hindi ka dadali ng Panginoon sa mga gawain niya para mapahama ka. No. Kasi ang sabi noon, I will make my goodness pass before you. I will protect you. I will cover you. For I am Yahweh. I am the Lord who protects you. Maliwanag na maliwanag. Kapag tayo sumusunod sa Panginoon, if the presence of God is with us, He will protect us. Hindi tayo padadala ng Panginoon sa isang gawain, sa isang lugar para ka mapahamak. No. And that is the greatest no. Hindi ka ipapahamak ng Diyos kung hindi bibiyayaan tayo ng Diyos for us to know and to depend on Him alone para lahat ng power, anointing natin makamtan natin lahat. Verse 5, number 5, I will proclaim the name of Yahweh before you. Ipoproclaim ko sa iyo kung sino ako, Moses. Makikita mo ako, Moses. Pinakita ko na sa kanya. Bata ka pang maliit. Nakasakay ka sa isang basket. Sinalo kita. Matatagpuan to sa Hebrews 11. Buhat 23. Basahin ninyo. Makikita ninyo yung istorya ni Moses. Ginusto pa niyang mag-suffer kesa doon sa mga nakikita niyang kahirapan ng kanyang mga kalahi. Umalis siya. Nilid ang lahat ng people, ng tao. From Egypt, passing the Red Sea, to wilderness, and to the promised land. Kaya ang sabi kay Moses, I will proclaim my name, Yahweh, before you. Pinroclaim, nakita tayo rin lahat na nakikinig. Nakita na natin lahat ang power ni Lord sa nangyari sa atin for the last 3 years. Hindi ka ba natutuwa niyan? Baka gusto niyo lahat ng tao mag full-time na. Baka naman tayo naman hindi. Kanya-kanyang tayo, kanya-kanyang calling. Ngayon, kung may tinatawag ditong mag full-time at saka sabihin ng Panginoon sa iyo, umalis ka sa inyo muna ha. Ia-assign kita roon sa sa Mindoro, ina-assign kita roon sa ganito. So, kasi pag tinawag ka ni Lord, walang walang atrasan. Walang sasabihin, Lord, paano ganito, paano ganito. Blessing ay hinahanap mo. Obey God. Kaya ang sabi ng Panginoon,
I will be merciful, I will be gracious, trustworthy, and abundant life will be experienced by those people na susunod sa akin. I will show mercy to those I want to show mercy. And I will have compassion on whom I will have compassion. That's number 6 in verse 19. Maaawa ako. Anong ibig sabihin to? Hindi ako namimili ng tao. Kaya ano man ang itsura mo, kaya ano man background mo. Pag tinawag kita, sumunod ka lang sa akin, pagpapalain kita. I will show mercy to those I want to show mercy, and I will have compassion to those people whom I want to show compassion. Sa Romans din to. Kaya tayong mga tinawag pinili ng Diyos. If we want the presence of God, sumunod lang tayo. If we want the grace and mercy of God, ipagpipray natin pati yung ating sambahayan. Church without prayer is a church without life. Walang growth. Kaya lahat nito makita mo yan from Genesis. Merong prayer. At yung ating tinitake up ngayon. If you are still with me, alalahanin natin to. And 7 ito. I will put you in a cleft o siwang ng bato. Dadaling kita sa siwang ng bato to cover you with my hands as I pass by, so you will not see my glory as expressed in my face. I will remove my hand so that you will not see my glory expressed at the back. Ito yung attribute ni Lord. Kung naghahanap ka ng tao in the Old Testament, naghahanap ka ng mukha ng Diyos, yung attribute niya hanapin mo. God is compassionate. Mabait ang Diyos. And He is also a just God. Ito yung mukha ng Panginoon. But in the New Testament, ipinakita na sa atin. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. The Word became flesh. And that is our Lord Jesus Christ, na nakita ng mga tao nung unang panahon, nakita at nakilala kung sino ang Diyos. The merciful God, the just God. Ito yung fruit of the Holy Spirit. Kaya tayong lahat sa ating pagtatapos, ipinakita na sa atin ng Panginoon yung 7 promises na hiningi ni Moses. If I have found favor in your eyes, O Lord, go with us. Go with us. Na-experience ni Moses ang lahat ng ito. Subalit sa mga huling sandali, nagkaroon pa rin ng hindi maganda. He does not enter the promised land. Why? Nangyari sa kanya na hindi maganda. Gagalitin na inis. Sabi ng Panginoon, yung bason mo, iganong mo lang, inahampas. And this is a pre-lesson to all of us. Pag inutusan tayo ng Panginoon, kung anong sinabi ni Lord, yun lang. Pag sinabi ni Lord sa atin, kumpas mo lang yung baston mo at lalabas ang tubig. Huwag mo ihampas. Kaya nagkaroon. At kaya yung mga pinag-aaralan natin,
Genius nga isang leader. Itinrain na muna niya yung isang leader. After Moses and Aaron, meron pa siyang isang leader na inappoint. He is Joshua. And he told Joshua, be confident. Be courageous. I am with you. Kung ano yung ipinangako kay Moses, I am with you. Yun din ang ipinangako ng Panginoon kay Joshua. Be confident. Be courageous. My presence is with you. Kung nag-aalinlangan tayo ng pagsunod sa Panginoon, always remember, what God has promised of us will be fulfilled. Yung will ni Lord. Ganap na kalooban ng Diyos ang siyang masunod. The very bulay of God. Yung pinakagusto ng Diyos. Hindi yung I wish that, I wish, hindi. Kung ito yung ganap na kalooban ng Diyos, dapat tayong sumunod for the simple reason. Joshua, be confident. Be courageous. I am with you. Read the Word of God. Day and night. Meditate on it. Sabi ron, this is the very secret of your success in life. Do you want to be successful in our life? Of course, yes. Is all the teachings in the Old Testament, is they relevant today? Yes. Nakita ito ng mga tao, especially in the New Testament. Paul, hindi analintana kung ano ang nangyayari sa buhay niya. Kaya tayo lahat na nakikinig ngayon, iiwan ko sa atin lahat to. Do you want to be successful in our life? The only thing given by God. Be confident. Be courageous. God promises, I will be with you. My presence will go with you. In Jesus' name, pray. Amen and amen. Manalangin po tayo. Dakila namin ang masalamat po sa lahat ng itinuturo mo sa amin, Panginoon. That the blood of Jesus has removed our sins, our present, our past, and our future. The future of all believers completely and perfectly pinatawad mo na, Panginoon, once and for all. Kaya, Lord, sa mga sandaling ito, nalalaman namin, Panginoon, kung sakali man kami nagkasala o nagkulang, Panginoon, nagkulang ng pagtitiwala sa iyo, na inaakala namin hindi ka namin kasama, Panginoon. You are still reminding us that you are always with us. That your presence will go with us wherever go. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless Bless us. po. 2 Timothy 2:2.